Tahimik ang gabi sa maliit na baryo. Habang malakas ang ulan sa bubong ng lumang bahay. Mag-isang nakaupo si Mang Ruben sa kanyang matandang silya. Hawak niya ang lumang larawan ng kanyang pamilya. Napatingin siya sa litrato ng kanyang anak na si Marco. Anak, sana ligtas ka. Mahina niyang sambit habang pinipigilan ang luha. 15 taon ng biyudo si Mang Ruben. Mag-isa na niyang itinaguyod si Marco. Kahit mahirap ang buhay, ginawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak. Namamasada siya noon ng tricycle mula madaling araw hanggang gabi. Madalas hindi na siya kumakain. Maipagbili lang ng gamit sa eskwela si Marco. At hindi na sayang ang paghihirap niya. Lumaking matalino si Marco. Mabait, masipag. Pangarap niyang makaahon sila sa hirap. Pero habang tumatanda si Marco, unti-unti siyang nagbago. Naimpluwensyahan siya ng barkada. Natutong magbisyo, mag-inom, magsugal. Hanggang sa nagsimula siyang sumagot-sagot sa kanyang ama. Pa! Tigilan mo nga ako! Hindi mo naiintindihan ang buhay ko! Sigaw ni Marco isang gabi. Tahimik lang si Mang Ruben. Anak, nag-aalala lang ako sa iyo. Pagod na ako maging mahirap. Gusto kong yumaman. Gusto kong maranasan ang masarap na buhay. Mula noon, madalas nang umuwi si Marco ng lasing. Minsan ilang araw hindi nagpakita. Hanggang dumating ang araw na tuluyan na siyang naglayas. Pa, alis na ako. Huwag mo na akong hanapin. Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Mang Ruben. Pero kahit nasasaktan, hinayaan niya ang anak. Mag-ingat ka anak, nandito lang ako. Lumuwas ng Maynila si Marco. Sa una, pakiramdam niya malaya na siya. Puro barkada, inuman, luho. Akala niya masaya ang buhay kapag maraming pera at kaibigan. Nakahanap siya ng trabaho at malaki ang kita. Pero mas malaki ang gastos. Hanggang sa nawalan siya ng trabaho dahil sa kapabayaan. Iniwan siya ng mga kaibigan. Naubos ang pera. Wala nang makain. Wala nang matuluyan. Doon niya naranasan ang matulog sa gilid ng kalsada habang umuulan. Habang nakatingin siya sa madilim na langit, doon niya naalala ang kanyang ama. Naaalala kaya niya kung paano siya alagaan nito noong bata pa siya. Naaalala niya ang bawat sakripisyo. At doon siya napaiyak. Pa, patawarin mo ako. Ilang araw siyang walang makain. Mahina na ang katawan. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Iho, bakit parang pasan mo ang mundo? Hindi makasagot si Mario. Umuwi ka sa pamilya mo habang may oras pa. Parang tumagos sa puso niya ang mga salita. Kinabukasan, nanghihina man, bumiyahe siya pauwi ng probinsya. Habang papalapit na siya sa kanilang bahay,
Lala siyang kinabahan. Paano kung galit na si Papa? Paano kung ayaw na niya sa akin? Pagdating niya sa tapat ng bahay, nakita niya si Mang Ruben. Mas matanda na ito, mas payat, mas mahina na. Pero nang makita siya ng ama, agad itong tumakbo papunta sa kanya. Marco! Yakap siya ng mahigpit. Hindi mapigilan ni Marco ang pag-iyak. Pa! Patawad! Patawad sa lahat! Anak, matagal na kitang hinihintay. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga, nakauwi ka na. Lalong umiyak si Marco. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may tahanan pa rin siyang babalikan. Mula noon, nagbago si Marco. Nagtrabaho siya ng marangal. Inalagaan niya ang kanyang ama. Sa bawat sintimong kinikita niya, ibinabalik niya sa taong minsang isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Isang gabi, habang mag-isang nakasakay, magkasabay silang kumakain. Pa, sabi ni Marco. O anak, salamat. Kasi kahit naging masama akong anak, hindi mo ako sinukuan. Ngumuti si Mang Ruben habang may luha sa mata. Ang tunay na magulang, hindi sumusuko sa anak. Ang aral po dito, hindi lahat ng naliligaw ay habang buhay nang nawawala. Minsan, kailangan lang nating maranasan ang hirap upang maintindihan ang halaga ng pamilya. Ang pera, barkada, at pansamantalang saya ay nawawala. Pero ang pagmamahal ng magulang, madalas nananatili kahit ilang bisis tayong magkamali. Habang may oras pa, samantalahin natin ang pamilya. Mahalin ang pamilya natin. Humingi ng tawad at matutong bumalik sa tamang landas. Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay may pangalawang balik.